Barangay Ginebra ni Bishop mga bro, dapat na nga bang pauwiin? At si Stan posible nga bang masuspended? Yan mga bro, pagkatapos mong i-like ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So maraming ang nangyari sa laban ng rival na Barangay Ginebra at Meralco Bolts mga bro. Maaga pa lang nagkakapisikala na nga itong mga big man ng Meralco Bolts at si Stan. Bagsak nga si Kyle Pascual matapos tamaan ng siko ni Stan. Ngunit walang tawag mga bro. Maraming ang nagsasabi na dapat daw bigyan ng suspension itong si Stan dahil sa paniniko. Well, para sa akin mga bro, normal lang naman siguro sa basketball ang sikuhan. Nakadepende na lang yan kung makikita ng referee o hindi. Alam naman natin na si Cliff Hodge ay marami ding player na siniko, pero hindi naman ito hinatulan ng suspension, 'di ba? Kaya malabo ngang bigyan ng suspension itong si Stan dahil lang sa paniniko. Nakadepende pa rin yan sa sitwasyon mga bro, pero kung intentional o sadya talaga ang pagkakasiko, may posibilidad talagang masuspended ito ng isa o dalawang laro. Pero hindi naman yun sadya mga bro. Kasama na din talaga sa laro ang sikuhan. Kung hindi ka man sanay sa pisikalan, hindi talaga para sa iyo ang larong basketball dahil hindi nga maiiwasan ang ganyan. May iba pa nga nagkaka-injury sa ilong kapag natamaan ng siko. Sa kabilang banda naman mga bro, Tony Bishop dapat na bang pauwiin ng Barangay Ginebra? Ito ngang si Tony Bishop ay hindi ganoon ka-impressive ang performance, partikular na noong natalo ang Barangay Ginebra ng magkakasunod. Mas lalo ngang humihigpit ang kanilang ilalim kapag nagkakasabay silang tatlo ni Japit at si Stan. Dahil hindi na nga ganun katulis ang shooting ni Tony Bishop beyond the arc. Maraming ang nagsasabi mga bro na hindi fit itong si Tony Bishop sa sistema ni Coach Tim Con. Kaya dapat na itong pauwiin ng Barangay Ginebra habang maaga pa at maisalba ang kanilang record. Sa kanilang huling laban nga kontra sa kanyang former team na Meralco Bolts, umiscore lamang ito ng 12 points at 13 rebounds. Mabuti na lang at maganda ang depensa ng mga locals, partikular na dito kay Zach Lofton. Kaya na-survive nila ang laban at natambakan ang Meralco Bolts. Well, para sa akin mga bro, hindi talaga kailangan ng Barangay Ginebra ang matangkad na import dahil kay Japit Aguilar at si Stan na twin tower nila. Mas fit nga sa kanilang sistema yung import na all-around gaya ni Justin Brownlee na kayang laruin lahat ng posisyon. Walang ang kayang pumigil kay Justin Brownlee na mga locals lalo na sa mga isolation play. Bagay na wala kay Tony Bishop. Pero parang hindi nga ito susukuan ng Barangay Ginebra hanggang mailabas ni Tony Bishop ang kanyang potential sa Barangay Ginebra. Naniniwala nga itong si Coach Tim Con na nasa adjustment period pa itong si Tony Bishop at makukuha niya rin ang kanyang laro. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?